Hi guys, ngayon po ay magkukwento ako ng mga kaabang-abang na eksena sa prinsesa ng City Jail dahil nga sa maling balitang nakarating kay Sherlyn ay makikipaghiwalay na sa kanya si Raymond ay kaagad niya itong pinuntahan sa opisina nito dahil alam niya pag sa bahay siya pumunta ay hindi siya papapasukin nila Sonia at Levi para makita si Raymond. Kaya naman, nang nakarating siya sa opisina ni Raymond, ay nalaman niyang kasama ni Divina si Raymond at pumunta sa bahay nila Divina. Tara sabay-sabay nating saksihan ang mga kabang-abang na kwento ng ating prinsesang si Princess na malaperitel ang takbo ng buhay. Samantala sa bahay ng mga Cristobal ay patuloy pa rin nagwawala itong si Raymond dahil sa mga maling balita nila Divina dahil ang gusto nilang mangyari ay tuluyang magalit itong si Raymond kay Sherlyn dahil gusto nila Divina at Sonia na iparating kay Raymond na si Sherlyn ang gusto makipaghiwalay dito para tuluyan niya na itong iwanan at sinasabi nila na sumama na ito kay Adrian. Pero ang hindi alam nitong si Raymond ang lahat ng mga sinasabi nila Divina at Sonia ay pawang paninira lamang para tuluyan niyang iwan si Sherlyn. Kaya naman itong si Sonia ay nakipagsabwatan kay Divina dahil hindi nito matanggap si Sherlyn sa pamilya nila. Kaya naman patuloy na nagwawala itong si Raymond. Kaya kagad niya itong pinuntahan dahil hindi na ito maawat ni Divina. Dito ay nakita ni Sonia kung gaano kamiserable si Raymond. Kaya naman tinanong niya ito kung bakit ito sinisira ang sarili nito dito. Sinabi ni Raymond na parang batang umiiyak na hindi nito matanggap na nakipaghiwalay na sa kanya si Sherlyn. Kaya naman itong si Sonia ay lalong pinasama ang loob ni Raymond at sinabing totoong gusto nang makipaghiwalay dito ni Sherlyn dahil nakausap niya ito mismo ang abogado nito nang nagkita sila. Kaya naman lalong nagkagulo dito ay lumabas si Levi sa kwarto nito dahil nakakarinig ito ng sunod-sunod na pagbabasag ng gamit ni Raymond. Dito ay naiiyak na sinabi ni Leving kalimutan na nito si Sherlyn dahil wala na silang magagawa kung mas pinilin nitong iwan sila at mga kasama ang kalaguyo nito dahil hindi na nito mapipilit si Sherlyn na sila ang piliin. Sa kabilang banda, tuwang-tuwang itong si Divina sa mga nakikitang paghihirap ni Raymond na sila ni Sonia ang may kagagawan. Dito nga nakita ni Raymond na nagmamakaawa itong si Levi sa kanya na para tumigil na siya at iniwan niya na ang mga ito. Kaya naman, nang kinaumagahan ay laking gulat nitong si Raymond nang makita niya si Divina kasama sila Sonia at Levin kumakain ng hapagkainan dito. Nga ay kaagad siyang nagpaalam sa mga ito na pupunta siya sa opisina. Dito, nang paalis na si Raymond ay kaagad na pinasunod ni Sonia si Divina. Kaya naman, kasabay silang pumunta sa opisina pero hindi pa rin gustong magtagal ni Raymond sa opisina. Kaya naman pumunta ito sa isang bar na malapit at nagpakalasing na naman. Kaya naman, nang nalasing na ito ay imbis na sa bahay nila ito dinala ni Divina ay inuwi niya ito sa bahay niya. Dito nga laking pagkagulat ni Raymond nang nagising siyang nasa bahay siya ni Divina at wala na itong mga damit sa loob ng kwarto ni Divina. Dito nga nang pilit na tumatayo itong si Kuya Raymond yun dahil nakapag-isip na ito na kailangan niyang kausapin si Sherlyn para liwanagin dito kung totoong nakikipaghiwalay ito sa kanya pero itong si Divina ay pinipigilan lang siya at sinabing pinapahiya lang nito ang sarili nito sa harap ni Sherlyn dahil hindi na siya nito mahal at madali lang siyang iwan ni Sherlyn. Kaya naman itong si Raymond ay sinabing hindi nito alam kung bakit siya pinagpalit ni Sherlyn dahil alam niyang mahal na mahal siya ni Sherlyn at hindi nito gugustuhin masira ang pamilya nila. Pero itong si Divina ay patuloy pa rin ang pagsisira kay Sherlyn dito ay sinabi niyang hindi nito totoong mahal si Sherlyn. Hindi siya totoong mahal at kailangan niyang tumigil habulin si Sherlyn dahil andito naman siya at handang tanggapin ito. At pwede nilang tutuhanin ang binibintang sa kanila ni Sherlyn. Dahil meron naman na itong bagong minamahal. Pero itong si Raymond ay hindi gusto ang mga sinasabi at naririnig nagmumula kay Divina. Kaya mas minabuti nitong matulog na lamang. Kaya naman nang malaman niyang nasa bahay niya si Sherlyn ay hindi niya naginising itong si Kuya Raymond yun na mahimbing ang pagkakatulog para sabihing nasa baba si Sherlyn. Dito nga, kaagad niyang pinuntahan si Sherlyn at nang nakita ito ni Sherlyn ay kaagad hinarap ito sa
hinanap sa kanya si Raymond. Pero itong si Sherlyn ay hindi maniwala na sinabi ni Divina na hindi nito alam kung nasan si Raymond dahil alam nitong magkasama silang dalawa ni Raymond. Alam niyang magkasama silang pumunta sa bahay nito dahil pumunta siya sa opisina nito. Kaya naman nang walang magawa itong si Divina nang umakyat itong si Sherlyn sa hagdan para puntahan si Raymond sa kwarto niya. Pero nang dito nga kahit anong pigil dito ni Divina ay nakapasok ito sa loob ng kwarto ni Divina at nakita ni Sherlyn si Raymond na natutulog sa kama ni Divina na walang damit. Dito, hindi makapaniwala si Sherlyn sa nakikita niya. Kaya naman habang umiiyak ito, ay walang sabi-sabing pinaghahampas niya si Raymond gamit ang bag niya. Kaya naman itong si Raymond ay nagulat na nakita niya si Sherlyn sa harap niya umiiyak. Kaya naman dali-dali siyang tumayo para makausap si Sherlyn. Pero masakit na tingin lang ang binigay sa kanya ni Sherlyn at agad itong umalis. Dito nga, napagtanto ni Raymond na wala itong damit kaya naman kaagad nitong hinanap ang mga damit ito kay Divina. Pero itong si Divina ay sadyang makapal ang mukha at sinabing wag na nitong habulin pa si Sherlyn dahil wala naman mangyayari at hindi ito maniniwala sa kanya. Pero buo na ang loob ni Raymond kahit wala itong maayos sa damit na suot ay kaagad nitong lumabas para sundan si Sherlyn. Dito ay naabutan niyang papasakay na ng sasakyan si Sherlyn. Sinabi ni Sherlyn na kaya pala nito gustong hiwalayan siya ay dahil mabilis siya nitong palitan at sumama na kay Divina sa bahay nito. Pero itong si Raymond ay parang hindi nag-iisip at sinabing kaya siya nagpapaklasing ay dahil nalaman niya na nag-file na ito ng annulment at kukunin pa nitong abogado si Adrian. At lahat ay alam na maghihiwalay sila. Kung hindi pa sa kanya sinabi ni Sonia at ni Divina ay wala siyang ideya. Pero itong si Sherlyn ay sinabing hindi niya gustong maghiwalay sila. Pero mukhang naniniwala naman ito sa mga sinasabi ni Divina at ni Sonia na pawang hindi totoo. Dahil siya na dapat nga siya ang paniwalaan nito dahil siya ang asawa nito. Kaya naman napatulala itong si Raymond sa mga sinabi ni Sherlyn. Kaya na nakaalis si Sherlyn ay nakatayo pa rin ito. Kaya naman naisip niya na hindi totoo ang sinabi nila Divina at Sonia ay kaagad siyang sumakay sa kanya sasakyan para habulin si Sherlyn. Isang kaabang-abang na naman pong istorya ang ating natapos at patuloy na susubaybayan. Kaya naman po kung nagustuhan niyo ang ating storytelling ng ating munting prinsesa na si Prinsesa, maaari po ba kayo mag-subscribe sa aking channel at i-click ang ating notification bell para maging updated kayo sa lahat ng aking na-upload. Thank you so much, keep safe, and God bless you on my next vlog. Bye!